Hello guys! Welcome back to my channel, Rameli's Food Vlog. For today's video guys, so nakikita nyo naman. So meron ako ditong octopus. So ano nga pala yung Tagalog nito, nakalimutan ko. So by the way guys, so ayan na nga yung ating gagawing menu or dish for today's video. So ayan, sasamahan nyo ako kung anong luto ang gagawin ko dito. So, yun na nga guys. So, ito yung ating first dish. So, adobong octopus. Ayan. So, adobong pugita nga siya. So, let's start cooking guys. Here's our ingredients para sa ating gagawing napakasimple itong adobo na to. So, ayan syempre. So, nihiniwa ko na yung ating main ingredients. And then, syempre, meron tayong mga dyan panrekado. So, dito nga ay naglagay na ako ng konting oil dito sa ating pork. Ayan. So, naka-turn on na rin pala yung fire niyan. So, konti lang. At lalagyan na rin natin yung ating mga panrekados. Ayan. So, nag-start na nga tayo dito sa ating garlic. So, napakasimple lang nito. So, ilang piraso lang talaga yung aking nilagay na panrekados. So, syempre, naubos na din pala yung iba pa. Ayan. So, pagkatapos yung garlic, syempre, lalagyan na rin natin yung ating onion. So, gigisahin ko muna tong mga to bago ko ilagay yung ating octopus or pugita. So, karaniwan guys, syempre, mapusit lang yung ating niluluto. Pero kasi, itong pugita na to ay galing sa Masbate. So, umuwi yung pinsan ko. Ayun, so, dinala niya. So, maliit pa to. So, may nahuhuli silang mas malalaki pa dito. So, nung niluto ko to, akala ko talaga, syempre, konting oras lang, di ba, yung pagkaliluto natin yung mga seafoods na ganito ay malambot na. So, nung niluto ko to, guys, so, makmuka ng kunat talaga. So, makikita nyo dito, guys, mamaya na nilagay ko pa talaga siya sa pressure cooker kasi nga sobrang tigas at napakakunat. Ayan, so, naglagay din pala ako ng black pepper dyan, tapos garlic powder, and then pampalasa na MSG yata at saka yung magic sarap. Yan. So, nilagay din pala yung whole black pepper dyan. Yan. So, gisa-gisa ko lang yan guys at saka natin talagay mamaya yung ating octopus or pugita. Yan. So, nag-add na rin pala ako dyan ng soy sauce and then konting vinegar. Kasi syempre adobo nga yung lulutuin natin guys. So, ayan na nga. So, i-add na natin yung ating main ingredients. So, pinakuloan ko lang yan ng very light kasi akala ko talaga lambot siya. So, nakikita ko doon sa mga iba ko pinapanood na pag konting oras lang yung pagkakasalang mo sa kanya. So, malambot talaga siya. Kaso, ito, nung ka talaga ng kunat as in. Yan. So, nag-add pa nga ako dyan ng mga pampalasa pa. So, ngayon ko lang pala nilagay. Ayan. So, pinakuluan ko siya, pero nakita ko na napakatigas pa niya. Kaya ito na nga, gumamit na ako ng pangmalakas ng pressure cooker. So, nilipat ko lang dyan, and then, pinakuluan ko lang yan siguro mga 20 minutes siguro yan. Pero nakita nyo naman guys, so konti lang yung nilagay kong toyo and then yung suka. Pero nung naluto, hindi pa siya naluluto niya na, time na yan. So, umurong talaga siya. So, lumiit na lumiit siya. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa niluluto natin na to. Yan. So, first time ko din magluto kasi nitong octopus na to. So, karaniwan syempre, puro pusit-pusit lang, squid lang natin niluluto. Pero ngayon, octopus. So, ayan talaga, umurong talaga siya ng knok-knokan. So, para na siya naging sabaw, sinabawan. Pero, okay naman siya. After naman na magamit yung pressure cooker, so, lumambot naman siya. Kaya, okay naman siya. Kaso nga, umurong talaga siya ng knok-knokan ng liit. So, hindi ko inaasahan na ganyan lang yung magiging itsura niya.
And so nag-testing pa nga tayo dyan at malambot naman siya. Kaya okay na yan guys. So ayan na nga yung ating nilutong adobong pugita. Ayan. So, next dish na tayo, guys. So, meron tayo ditong gising-gising. Ayan. So, gusto ko itong kinakain sa mga, sizzling. Ang sarap nito sa mga sizzling. So, ayan na nga ating ingredients para sa ating gagawing gising-gising. Ayan. So, meron tayo yung mga gulay. Parang chop suey lang siya, guys. Pero, syempre, meron tayo niyan yung ating octopus and then yung ating squid ball. So, dito nga guys, dahil nga inaasahan ko na talaga na napakatigas ng ating pugita. So, ayan. So, ginamitan ko rin siya ng pressure cooker para lang lumambot. And then, dito, naglagay na rin pala ako ng oil. And then, yan, magigisa na tayo dyan ng garlic. Ayan, sutay-sutay lang tayo guys. And then pagkatapos niya, syempre, lalagay natin yung ating onion. And ayan guys, so nilagay ko na nga yung ating onion. So natagalan na tayo na pagka-video nitong ating garlic. Ayan. So hindi ko naman masyadong hiniwang maliliit yung ating onion. So ayos lang. So slice lang siya guys. And then, ayan. So lalagay na rin natin yung ating squid ball. Gisayin lang natin yan guys. Yan. So, after nyan, so pag okay na yung ating squid ball, so pwede na natin yung add yung ating carrots. And then, ayan, pagka okay na din yan, guys. So, pwede natin i-add yung ating iba pang ingredients. So, yung ating iba pang vegetables. So, sinama ko na nga yung ating sayote and then yung ating baggy beans. And then, ayan. So, pinili-pili pa lang pala. Hindi ko pa nilagay pala yung bell pepper. So, pakukuluan lang natin yan, guys. So, maglalagay din tayo ng konting tubig. Konting tubig. Yan, para lang tayo nagluto na dyan ng chop suey. Chop suey na may octopus and then squid ball. So, bakit ba ang tagal na pagkaka-video ko dito? Yan, sorry guys. Kailangan lang natin paabutin ng 13 minutes. Ayan. So, pwedeng tubig or stocks yung ating nilagay. So, ang aking nilagay pala yung pinagpakuluan din ng pusi, ng octopus. Ayan. So, antayin natin yung kumulo, guys. And then, pwede natin ilagay yung ating natitira pang mga ingredients later on. Ayan. So, kumukulo-kulo na nga siya. Tingin ko na may malambot na yung ating mga gulay.
Ayan. So, nag-add pa nga pala ako dyan ng garlic powder. So, yung garlic powder talaga, guys, pagka na-expose siya sa may sa air. So, ayan. So, tumitigas siya. So, nag-add din pala ako ng ground black pepper. And then, ayan. So, ating aji ginisa mix. And then, naglagay din pala ako ng oyster sauce. So, mix-mix lang natin yan, guys. So, this time, guys, so, pwede natin i-add yung ating cabbage. Yan. So, chopstick na chopstick talaga yung datingan itong ating niluluto. And then, in-add ko na rin pala yung ating bell pepper. Ayan. So, pagkakulo niyan, guys, pag okay na, so pwede natin ilagay yung ating octopus and then, pwede na siyang iserve. So, yung nagpapasarap talaga naman din sa gising-gising sa mga zislingan is yung gravy nila, guys. So, may kasama yung gravy pagka sinerve sa mga zislingan. Ayan. So, inanto na rin pala yung ating last ingredient. So, ayan na nga. So, napakaliliit. Hindi ko maintindihan kung ano yan. So, parang baby pusit lang siya, guys. Pero, okay na rin yan. So, sarap din yan ng gulay na yan. Paminsan-minsan kain-kain din ng gulay. Ayan. So, yan na nga yung ating mga niluto. So, guys, nagluto din pala ako ng calamares. So, syempre, umurong din siya. Pero, hindi ko na na-videohan. So, ayan. Thank you for watching, guys. Thank you for supporting my channel. And please subscribe to my first channel, Malantados World. And then, syempre, dito sa aking second channel. So, ito na nga yung ating finished product ng ating gising-gising. Ayan. Once again, thank you for watching, guys. And thank you for supporting. See you in my next vlog. Bye-bye!